Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon, no? Nakabakasyon po tayo. So kaya nandito po tayo sa hotel ngayon nag-vlog, okay? So ano ba ang pag-uusapan natin ngayon? Ito kasi yung mga kumakalat na balita ngayon eh. Ito yung nakita ko. Itong Diskaya family ay ito nga pinasabog ni Mayor Vico Soto, di ba? Yung patungkol sa interview ni Corina Sanchez ba yun, no? Na binabayaran raw itong si Corina para i-feature o i-interviewin itong Diskaya family. Si Julius Babaw ba yung isa, no? Na issue ngayon sila na di pa nga alam totoo kung di pa ma-sure natin kung yan ba ay totoo o hindi. Pero maraming ang mga nagsasabi na merong mga bayarang media, di ba? So sana naman linawin nila Julius Babaw o itong si Corina Sanchez kung totoo ba talaga ito na binayaran sila para interviewin itong mga Diskaya family. Pero merong mga kumakalat ngayon na mga videos sa social media, itong nag-leak na mga videos patungkol po dito sa inamin mismo itong Diskaya family na yumaman nga sila dito sa kanilang business. Okay? So ano bang business nila? Yung sila yung mga gumagawa ng mga proyekto sa gobyerno na di umano tumataginting na tumatanggap sila ng 31 billion pesos para sa proyekto ng pamahalaan. Okay? So worth 31 billion pesos. Hindi naman siguro ano yan imposible, 'di ba? Kasi noong narinig natin yung hearing sa Senado nung isang contractor din na anong tawag doon, tinanong ni Marcoleta na halos umabot rin ang kanyang pera sa bangko ng 40 billion, no? Na anong tawag doon? NFC net parang capacity na ikaw ay mag-handle ng isang contract ba? Oo. So, eto may ipapakita ko mga video sa inyo ng mga Diskaya family na sila mismo umamin sila na umasenso ang kanilang buhay dahil dito sa dahil sa pagiging contractor. Okay? Mamaya pag-usapan natin yan. At may ipapakita rin akong video sa inyo na still itong si Bongbong Marcos, another mga projects na inisya sa mga proyekto. At meron akong sa kanya, meron akong comment reaction sa kanya sa patungkol dito. Kasi po, ang ginagawa niya ngayon, nag-i-inspect siya. Nililibot niya ang lahat ng mga control projects tapos nagre-react siya. Para sa akin, useless ron na nagtuturo ka na kung sinong may kasalanan. Dapat ang trabaho ng presidente ay to solve sa mga issues at mga problema. Di ba? Huwag na yung mag-iyak-iyakan ka pa dyan na nainis ka, angry ka, galit ka kasi napalpak yung proyekto. Hindi po yung trabaho ng presidente. Wala kaming pakialam kung nagalit ka, na angry ka, dismayado ka. Wala kaming pakialam dyan. Ang pakialam namin kung ano yung gagawin mong solusyon. Yun ang paki namin. Mamaya ipapakita ko yung video na yan. At eto, panoorin rin natin itong interview ni Malu Tiquia, no? Patungkol po sa pinuna itong si VP Sara ng ilang mga kalaban, especially itong si Claire Castro, at ipinagtanggol nitong si Malu Tiquia itong si VP Sara. No, hindi naman siguro palpak si VP Sara sa Department of Education kasi po nag-number 1 po ang Department of Education sa lahat ng ahensya ng gobyerno, laging numero 1 yan sa nagpe-perform. Okay, mamaya ipapakita ko yung video na yan kung paano ipinagtanggol ni Malu Tiquia itong si VP Sara. At ano pa bang meron natin dito?
panoorin rin natin itong si Abante, no? Congressman Abante, nanalo dahil na-disqualified ang kanyang kalaban. Hinamon niya itong si Mayor Magalong na pumunta doon sa House of Representatives sa congressional hearing, okay, sa Tuwadcom. Hinamon si Mayor Magalong. Tingnan lang natin kung may video ako ipapakita sa iyo diyan. Alamin natin kung anong response ni Mayor Magalong dito, kasi alam niyo naman si Abante, maraming nayayabangan diyan, 'di ba? Mamaya papakita natin 'yan. So far I think ito na lang yung mga pag-uusapan natin, no? Pero bago ang lahat, guys, don't forget na i-like at saka i-share itong ating video para, guys, kakalat ito sa taong bayan, okay? Marami po ang makaalam sa katotohanan, okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And sa mga ngayon lang nanonood sa aking vlog sa Donmar TV, kung first time mo nakakita sa aking channel, consider na i-subscribe itong Donmar TV, kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. Walang bayad yan. Okay? Updated ka pa. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay? Unahin muna natin itong video kay Diskaya. Okay? Ito. Panoorin natin. I-play natin, Sa yung plano, alam na nila i-implement yung bagay na yon. So doon ako natuto. Kahit hindi naman ako nag-aaral ng engineering talaga, dahil actual experience talaga natutunan ko, natututo na ako sa mga foreman ko. Kung paano ang diskarte, paano yung paglatag ng bakal, paano lahat. Minsan nga, sila, yung mga foreman, minsan magagaling pa mas sa mga engineer. Yung mga engineer kasi magagaling talaga sa libro yan. Computation, lahat-lahat. Pero pagdating sa mga foreman, actual execution, pati paglusot sa ilalim ng drainage, magmula sa lahat ng klase ng bagay, kaya na ng diskartehan yan, na kahit minsan hindi na nga nagbabasa ng plano kung paano yung pagsuksok ng bakal. So, pabasahin na nila ng peraso yung plano, alam na nila i-implement yung bagay na yon. So, doon ako natuto. Actually, dito sa statement niya na mas hinahangaan niya pa ang mga foreman, no? Totoo naman na merong mga ganyan. Kasi yung foreman kasi, sila yung nag-e-execute, sila yung mas knowledgeable sa talagang hands-on sila. Yung engineer naman is yung calculations, yung mga, yung talagang natutunan nila, no? Na kung ano yung natutunan nila basing from the book, yung talagang may exact talaga na calculations at measurements at sa mga design, kung ano-ano, hindi naman tayo magaling dyan. Ang foreman, sa tingin ko, inamin niya na dyan na siya natututo. Alam niyo, sa totoo lang, ako rin meron akong mga bagay na ipinagawa, no? Na wala din ako nag-hire ng engineer kasi mahal no? Mahal, at the same time pwede lang man foreman ang gumagawa. Ito lang yan, that's a wrong practice kasi sa Pilipinas. Especially na itong si Diskaya ay nagtatrabaho ka sa gobyerno, no? Tapos ang gagawin mo, natuto ka na lang kasi forma na lang. Para sa akin ito lang yung sa akin. I'm not accusing Diskaya family Pero that's ako, kung meron tayong mga proyekto na galing sa gobyerno, siguro naman ay gawin natin, no? I hope kung di ko lang alam kung ginagawa niya ito o hindi niya ginagawa ito sa proyekto ng gobyerno. Pero sa akin lang, reminder to all the contractors na sana kapag merong proyekto galing sa gobyerno ay dumaan kayo sa tamang proseso lahat. Dapat may engineers, foreman, syempre foreman, no? Sabi niya, natuto na siya sa mga foreman. Pero dapat dumaan tayo lahat. Kasi isa rin yan
magagamit sa korupsyon. Kasi hindi mo nababayaran ang engineers. Ang engineer kasi ang magsasabi kung pulido ba, kung quality ba, ang foundation ng proyekto mo hindi ba magigiba. Nasa engineer eh. Ang mga calculation sa engineer. So para sa akin, mali itong sinabi niya na sasabihin niya na umaasa na ako sa sa foreman eh. At natuto na rin ako sa kanila. Yes, ang foreman, they have the experience. But hindi mo mababayaran ang nalalaman ng mga engineers. Kasi meron yan eh. Alam ko yan eh. Kasi meron naman ako mga friends, mga nakakilala na hindi basta-basta gagawa ka ng proyekto, okay lang yan. Kaya nga yung iba, hindi ina-approve yung mga building permit, di ba? Yung meron na talagang building pero hindi pa nag-ooperate yung building, hindi pa pwede pa upahan yung building because ano pa yan, i-check pa yan ng mga engineers o sino mang ahensya sa gobyerno na deal with the engineers kung ano ba ito, nakapasa ba ito sa standard na kung maglindol, hindi siya marami yan. Kaya ako po ay nalulungkot dito sa sinabi ngayon ni Diskaya na natuto na ako sa mga foreman. Kasi, ibig sabihin sa kanya, diskarte ba? Para sa akin, kung gobyerno na mga proyekto, dapat accurate sana yan yung mga pagtatrabaho ng ganyan. Kasi you will never know kapag merong disaster, it's because pinabayaan mo lang yung proyekto na yan, parang wala lang, no? Hindi dumaan sa standard ng mga calculations ninyo ganyan. Delikado po ang taong bayan yan kung nakaapak sila dyan sa flood control o kung anong ginagawa nyo proyekto tapos yun pa yung dahilan na nagurgur yung ating mga kababayan dahil humupa yung bridge o ganun ba? Example lang yan sa akin. Kaya ako po nalulungkot sa sinabi niya. Kasi meron namang ibang mga contractors dyan eh. Tanggap ng mga proyekto. Hindi na nila iniisip ang quality, ang pundasyon, kung gaano katibay ang proyekto because ang iniisip nila pera. Di ba? Heto pa yung ibang video nila. Feeling nga namin mag-asawa, parang ginawa kami yung instrument ni Lord. Na kasi pati kami na-overwhelm sa nangyayari sa buhay namin. Kasi never in your wildest dreams, makakaisip ko na magkakaroon kami ng ganito. Siyam pala na kumpanya ng mga Diskaya nakasungkit umano ng bilyones na kontrata para sa flood control project. Aabot sa halos 31.6 billion pesos ang flood control projects na posibleng hawak ng pamilyang Diskaya sa buong bansa. Parang yun yung feeling namin, good karma, parang ganon. Okay, so dito sa video na ito, inamin nila na because of doing, dahil contractor sila, umamin sila na yumaman sila. Good karma, tinulungan sila ng Panginoon. Inamin pa nga nila na overwhelmed sila sa kanilang kayamanan, di ba? Inamin nila dito. So sana naman, dahil inamin yun na, sana naman, Diskaya family, Diskaya contractor firms, sagutin rin ninyo ang mga tanong ng mga senador, media, at sa taong bayan kung totoo ba na kasi inamin nyo na, di ba? Hindi ko lang alam kung saan ito ipinalabas itong sa vlog ba ni Julius Babaw o ni vlog ba ni Corina Sanchez, I don't know. Kasi magka-issue yan ngayon kay Vico Soto, yung ibinulgar na Vico Soto yung binayaran yung mga reporters para lang kayong di ba? Interviewin. Ang sa akin is dahil umamin kayo, siguro this is the time na sagutin nyo rin ang tanong ng taong bayan, anong ginawa nyo sa mga proyekto, no? That involves, sabi nga nila, 31 billion worth of project yung binigay sa inyo, no? Pera yan 31 billion.
Oh, nasa kanila na 'yon kung paano nila ginasta yung 31 billion sa mga proyekto na 'yon. Obvious naman na kayo mismo ang nagsabi bilyonaryo na kayo. So, itong pera na ito, ang taong bayan, we assume na itong pera na ito, galing ito sa mga proyekto ng gobyerno. Okay? Ang tanong ng taong bayan ngayon, which is ako rin, isa ako doon, mga media, alam naman siguro, hindi naman siguro kayo manhid na hindi nyo alam na yan ang usap-usapan ngayon sa social media at sa mainstream media. Di ba? Sagutin nyo ngayon paano ninyo ginasta. Tama lang ba na maging bilyonaryo kayo? Bakit naging bilyonaryo kayo? Sana itong kayong Diskaya family ay makaharap nyo si Marcoleta at sagutin nyo para kaming taong bayan, ang mga taga-gobyerno, they will understand bakit yumaman kayo. Ipaliwanag nyo sa taong bayan na yumaman kayo hindi dahil sa korupsyon. Yumaman kayo dahil matino yung trabaho ninyo sa pagiging contractor ng mga proyekto ng gobyerno. Ipaliwanag nyo para malaman at tingnan natin kung nagsasabi ba kayo ng totoo. Yan ang yan ang hamon ng taong bayan. At normal naman siguro na imbestigahan kayo sa Senado man o sa Kongreso, pero I doubt sa Kongreso, pero mas maganda sa Senado kasi alam nyo naman sa Senado, sa Kongreso, pwede kayong kampihan ng mga congressman doon na nakalink sa inyo, di ba? So kung for example sa Senado, no, maano kayo, ma-question kayo lahat na dapat itanong. Para malalaman kung nagsasabi ba kayo na totoo o hindi at malalaman namin kung bakit yumaman kayo. Yun lang ang sa akin, no? Yumamin na ninyo, di ba? Ito pa video rin ni Bongbong Marcos. Ito yung para akong na para akong nawindang dito sa reaction ni Bongbong Marcos. Ito panoorin ninyo. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. To correct this will cost double that. That's my top of the head estimate. Okay. Nasabi niya yan kasi nakita niya na merong isang flood control project na talagang useless. Okay? Nagiba, nasira, yung isa doon, hindi niya nakita kahit isang hollow blocks lang, wala raw. Now, Mr. President, ang ginagawa mo ngayon, nagpapamedya ka at tinuturo mo ngayon yung mga proyekto na palpak. Anong makukuha namin doon? Anong makukuha ng bansang Pilipinas sa ginagawa mo na nag-ikot ka ng nag-ikot, nagpapamedya ka ng nagpapamedya, at sinabi mong palpak. It's the solution sa problema ng flood control? Hindi yan solution, Mr. President. Sabi nga ni VP Sara, you are too slow, too weak. Dapat ngayon, hindi ka na dapat nag-iikot. Ang ginagawa mo na ngayon, sinusolusyonan mo na. Hindi po trabaho ninyo na mag-iyak dyan, mag-complain, sabi mo, I'm frustrated, I'm disappointed. Kami rin kaming taong bayan, disappointed rin kami. We felt insulted. We felt betrayed by the government. Yun rin ang trabaho mo bilang presidente, patunayan mo sa taong bayan na ikaw po ang aming leader. Ang ginagawa mo, whine ka ng whine Para kang bata na iyak ng iyak dyan sa flood control. Ano ba ito, nasira? I'm disappointed. Tawa-tawa ka pa. We don't need that. Wala kaming pakialam sa
feelings mo. Ang pakialam namin, paano mo ito makokorek? Paano mo ito maitutuwid? Dahil wala na eh. Sira na oh. Yung isang araw pa oh, kahapon, baha na naman. Inula na naman yung Maynila. Baha na naman. Pero ikaw, ikot ka pa ng ikot. Naghahanap ka pa ng mga palpak na proyekto. Wala na kaming magagawa dyan. Ano ba, gagawin nyo? Isang taon kang mag-iiyak dyan? Alam ko na ginagawa na ninyo ngayon. Nag-investigate na kayo. Mayroon talagang problema. Alam na namin. Gumagawa. You work now. Kumilos na kayo. Trabahuin nyo na. Now na. Kailan pa ba tayo Kailan pa? Yan ang tanong ng Tanbayan. Kailan pa namin yan? Babaha na naman next month. Uulan na naman, baha na naman. Wala kang ginagawa. Ikot ka lang ng ikot. Yes. O tama yan na pinaimbestigahan ninyo. Kinalkal nyo yan sa DPWH, sa Kongreso, sa Senado. Okay na yan. While the investigation is going on, may mananagot, lahat-lahat. Kayo naman, ang trabaho ninyo, make a master plan, proceed with another contractors, work on it, lahat-lahat. Solusyonan na kaagad ngayon. Di ba? Kaya ang taong bayan ayaw na umutang kayo. Utang na naman tayo ng utang. Tapos mapupunta na naman sa palpak na flood control projects. Kawawa ang taong bayan dyan. So wala kaming makukuha dyan sa iyak na iyak nung statements nyo sa media na you are disappointed with this. Wala. It's not the solution. Lalo mong pinaramdam ng taong bayan na palpa ka. 500 million ito para ayusin. At least. Kasi hindi lang itong nakikita nila dito. Hindi hanggang dun sa loob eh. Hanggang dun sa ilalim nitong tunnel eh. So there's a lot of work that needs to be done. So how can you tell me that it's not economic sabotage? Ginawa mo yung 260 million, wala kaming nakitang effect dun sa kanyang ginawa na kontrata. Tapos para ayusin yung binigay ninyong problema sa amin. Oh, so pagkatapos noon, ano makukuha namin? Sa pag-iyak-iyak mong yan, sa pagreklamo mong yan, ano makukuha namin after? Wala. Make a solution, Bongbong Marcos. Huwag kang umiyak dyan. It will cost another 260 million, probably double 260 million, hanggang 500 million na yan. Di ba? Tapos para ayusin ang ibinigay niyong problema sa amin, it will cost another... Alam na namin yan, Mr. President, na palpak sila. Gumawa ka na ng solusyon, Mr. President. Tama na yung iyak-iyak dyan, wala kaming makukuha dyan eh. Oh, yun lang aking komento dyan ha. Punta naman tayo dito sa, ano pa bang meron natin dito? Itong kay Malu Tikia. Okay, na ipinagtanggol itong si VP Sara. Ito yung kasi away, word war ni na Castro at ni VP Sara. Patungkol po kung effective leader ba si VP Sara sa Department of Education. Okay, alam naman natin, itong si Auntie Claire Castro, atake lang ng atake without ebidensya and documents. So ito, panoorin natin ha. Hindi to. Mamaya pa ito. Ito. Sabi ni PCO USEC Claire Castro, sa kanyang reklamo ngayon, nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging DepEd Secretary ay complete failure. At sumagot naman ang VP Sara Duterte. The President, tried to ask me to stay. Oh, parang relasyon. Tapos sabi ko, ayaw ko na. Para talagang And then, ang sunod niyang ginawa, inofera niya ako. May gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala akong gustong posisyon. Oh,
Mama Lu, ano pong sagot nyo dito sa kanilang sagutan? Dapat dinugtungan pa nyo yan eh. Meron siyang sinabi na at 10:30, parang naaamoy na Whiskey. nakainom, di ba? Whiskey At lang, alam na whiskey. yung pati ramen. another sagot niya nung sumagot si Yusek Claire. Clap back kasi, maganda yung sinagot ni... Well, alam mo dyan, just to be serious about it, ang nag-defend ng position ni Vice President, mga teachers. So may mga teachers na nagsasagot na hindi naman totoong total failure kasi ang unang-una yung isang buwan na pagpapahinga during the break na ibigay sa kanila. Yung matatag na curriculum na paayos, yung dapat ayusin. Pangatlo, yung last mile schools napuntahan ni Vice Presidente. So, hindi failure. Alam mo naman si Auntie Claire eh. O sa bagay, default niya, no? Yeah. Parating basta Duterte. Attack mali. agad. Attack. At lahat. Pero di ba pag spokesperson, yun naman talaga ang trabaho mo. Kung sino yung identified enemy ng Pangulo, di ba? Pero you Hindi speak for naman. yourself. Depende You siguro speak sa for yourself, not for the approach president. For the gusto institution. nyo. Ang problema kasi dito ngayon, sinabi ni Auntie Claire na failure si VP Sara sa DepEd. Paano yan ngayon, Auntie Claire Castro? Mismo na ang mga guro sa Department of Education, mga teachers around the Philippines, hangang-hanga kay VP Sara at sinabi nilang matagumpay yung panahon ni VP Sara. Di ba? Mga sampal ito kay Claire Castro eh. Mismo mga guro na ang nagsabi. Dinefend ng mga guro itong si VP Sara. Ano ka na ngayon, Auntie Claire Castro? Pahiya ka dyan eh. Actually, pahiya ka. You speak for the Klaro mo, institution. I'm speaking for myself, not for the president. Pero seriously speaking, malaking problema natin sa edukasyon talaga. Kasi sa saligang batas, dapat pinakamataas na pondo ay mauwi sa edukasyon. Pero ito'y problema, hindi lamang ng dating Pangulong Duterte o ni Pangulong BBM. Nung araw pa, ang laki ng utang natin. Paano tayo ngayon makakaagapay kung ganyan? Through the years na yan eh. Yung learning crisis na inherit lang ni VP Sara, naging DepEd kasi siya. Yung learning crisis. In fairness, hindi mo pwedeng sabihin siya to eh. It's a problem that has become Dahil yung statement na nabanggit systemic ni... na nga. Tama. Alam mo, ang mali dyan kasi nag-trifocal. Dati, isa lang naman ang DepEd eh. Yeah. Nandun ang primary, sama-sama secondary. na lahat. Nag-uusap. Ngayon, institutionally, Dinivide. meron kang CHED, meron kang TESDA, at saka meron kang DepEd. Hindi nag-uusap yung trifocal Dapat approach. So, mag-usap-usap. kailangan ayusin yun. At syempre, speaking of VP Sara pa rin, may additional na hamon siya sa Pangulo sa statement niya. Panoorin na lang natin ito. So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. So, hindi ako ang failure. Yan. Hinayaan natin na kay VP mismo manggaling. Yun lang failure daw. Na 10:30. Umaga pa lang daw. 10:30. Nabanggit mo na kanina yan, Ma'am Malu. Pero may sagot dyan ng palasyo. Ano sabi daw? Tiningnan nila yung sinasabing time frame. Na 2:20 yung nangyari yung sinasabi niyang nag-usap sila. 10:30 sabi niya. Hapon. Hindi naman daw umaga. Nag-usap sila 2:20, paano mangyayari yun? Yun ang sinasabi niya. Pero mas maganda sana, ideally, sana wag mapunta doon yung mga ganong usapan. Parang kasi nagkasagutan na sila. So ngayon biglang ad hominem na, biglang nag-personal na siya sa Pangulo. Ikaw nga amoy alak, hindi ba? Pero mas maganda sana kasi may mga issue. Hindi, dapat pag-usapan yun. No, hindi. Parang, diniscredit nyo si VP Sara. Bakit nabanggit niya yung 10:30 amoy alak? Hindi. Relevant yun. Kasi sinabi ni Claire Castro na failure si VP Sara. Hindi. Tama si VP Sara. Ang failure, yung 10:30 ng umaga pa lang ay amoy alak ka na. Bakit ko nasabing failure yun? Meaning to say, presidente ka ng Pilipinas, lasing ka or let's say, hindi ka lasing, ka lang, nakainom o
anong tawag doon? Yung pagkatapos ng naglaklakan kayo ng inuman, parang hangover. It will affect your brain bilang decision making, no? Bilang nagde-decide, leader ka ng bansa, nakakatakot 'yun. 'Di ba? Mahirap naman binoto ka ng taong bayan dahil akala ng taong bayan matino yung mga pag-iisip mo. Pero 'yun pala, may ganyan ka na nakainom, mabaho yung ano mo, bunganga mo dahil hangover ka pa. Sasabihin ng taong bayan, ganyan yung leader namin. Paano gagana yung utak mo ng ganyan? Paano ka makagawa ng master plan ng mga flood control projects at lahat ng aspekto ng problema sa Pilipinas kung medyo yung utak mo disturb dito sa mga pinanggagawa mo sa sarili mo? Do you get what I mean? Kasi dapat leader ka ng bansa, presidente ka ng Pilipinas, dapat ang gagawin mo, you have to refresh your brain. You have to relax. Gagawa ka ng paraan para makalma yung mga utak mo, para maganda yung desisyon mo sa buhay. Hindi lang sa buhay mo, kundi buhay ng mga Pilipino. Yun ang iniisip ko eh. Kaya tuloy si BP Sara, nasabi niya na yun yung failure. Hindi yung DepEd ko, kasi yung DepEd ko, ipinagtanggol ako ng mga teachers. At the same time, lagi yung binabalita na always number 1. Yan ang hindi alam ni Claire Castro. Ha? Yung laging nag-number 1 ang Department of Education when it comes to performance. Di ba? So bakit mo sasabihin ngayon na failure? Nakita mo ang difference ni Castro? Basta lang sila makabanat at banat eh. Wala na silang ginagawa kundi hindi na sila kumalkal ng mga dokumento ha. Banat lang sila. Now, binira ngayon ni BP Sara ng katotohanan. Na real talk sila ngayon. Ano nangyari? Di ba? So, sasabihin nila ngayon na ad hominem. Hindi. Totoo yan. Hindi biro yung isang presidente. 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak. Hindi biro yan. Hindi yan lumilihi sa issue. Yan ang tunay na issue. Na-intriga ka na nga. Na-issue ka na nga na dapat ipa-drug test yung presidente natin. Di ba? Hindi tama yan. Labag yan sa ating saligang batas, sa ating konstitusyon, no? Na ang isang presidente ay gumagawa ng bagay na hindi ipinaalam sa taong bayan. Merong ganyang mga sa konstitusyon natin eh. Na that's betrayal of public trust. Actually, yung when it comes to drinking, it's okay, no? Ang ibig ko bang sabihin ba, yung tanong ng taong bayan kung siya ba ay nagpopolboron o hindi, yun ang ibig kong sabihin. Betrayal of public trust yun kung it will be proven na talagang totoo yan, na hindi mo yan ipinaalam sa taong bayan. Nanalo ka bilang presidente na yun pala ay meron kang mga sidelines na mga ginagawa na yun isa pa yung ang gobyerno kinakalaban po ang droga, tapos ito pa naman leader ng bansa ay siya yung unang nag-break dito sa rule na ito o batas na ito, di ba? That's betrayal of public trust. Kung proven guilty yan ha, kasi po hinahamon ka ng taong bayan eh na magpa-drug test. Bakit hanggang ngayon ayaw mo, di ba? Mas maganda maipaliwanag kasi gusto ng taong bayan syempre yung maliwanag na ika nga ipagtingin doon sa issue. Parang naging court case, no? Oo. May evidensyary Pero kasi yung mga tao, yun din ang gusto nila na reaction. Masaya sila doon. Napaka-trivial naman. Trivial pursuit.
Pero sabi nga bagay naman daw yung alak sa hamon. Pwede Bilang, lang. Pero depende daw sa alak. Whiskey daw eh. Oo, whiskey. Mas whiskey. maganda yung mga red wine. Ganon. Oo, ganyan. No? Okay, so yun po ang pagtanggol ni Malutiki, Pero itong mga reporters na ito, tinatawanan lang nila, na itong presidente nating nakainom. Tinatawanan lang nila, pero sa totoo lang, it's a serious matter for the Filipino people. Yun lang sa akin. Okay, punta tayo dito kay Abante naman, na hinamon niya itong si Mayor Magalong. Ito, Abante, pasok! Okay. So una po sa lahat, may hamon po kayo kay Baguio City Mayor Benji Magalong. Can you clarify that, sir? Yung alin po, Greg? Yung hamon po ninyo, Kong, kay Mayor Magalong. Unang-una, inamon ko siya na halimbawa siguro, hindi naman siguro talagang serious ang kanyang sinasabi, pwede naman siya mag-apologize. Sinabi niya na ayaw niya mag-apologize. So, ang pinakamagandang gawin niya, sinabi ko nga dito, the honorable thing na kinakailangan gawin niya, kung talagang meron siyang alam, sabihin niya na kung sino yung mga yan. No? Sabihin niya na kung sino yung yan, submit documents, testify under oath, at para malinis po natin ang sistema na nais tayo talagang maging malinis. Klaruhin lang po natin, siya ho ba ay nakatanggap na ng imbitasyon mula sa mga komite sa Kongreso para humarap sa mga pagdinig? Actually, hindi ko talaga nalaman na meron siyang natanggap. Pero palagay ko yung... Yan ang palpak mo, Abante. Naghahamon ka kay Mayor Magalong na hindi nyo mo pa nga alam kung nakabigay na kayo ng invitation. Kaya si Magalong, hindi man yan aatras. Di ba? Huwag ka maghamon. Kasi hindi pa ninyo nabigyan ng invitation. Diba? Palpak ka rin Health Committee, si Terry Ridon, nagsabi na publicly na siya ay imbitado na humarap. Pero ang Kamara ho ba ay may, just in case, na tumanggi itong si Mayor Magalong, ang Kamara ho ba ay may kapangyarihan na isamon itong si Mayor Magalong kasama na yung mga ebidensyang sinasabi niya? Bakit hindi? Siya ang unang-unang whistleblower. Kaya may karapatan ng Kamara, may karapatan ng Tri-Committee na ipatawag siya. Opo, kasi nung kung huling... talagang meron siyang tinatago na sinabi naman niya na alam niya kung sino-sino yung mga yan edi sabihin niya na, ba't kinakailangan pang magbibigay siya ng blanket association? Actually, may point si Abante dito, na si Magalong, sabihin niya na kung sino itong mga contractors na ito, na mga congressman na ito. Tama rin naman. So ikaw, Mayor Magalong, sige, hinahamon ka nila. Pero naalala ko yung sinabi ni Mayor Magalong, ayaw niyang ibigay yung mga ebidensya sa Kongreso. Kasi natatakot siya na baka iano na naman nila, gawa na naman ng paraan. Ako ay naintindihan ko si Mayor Magalong Kasi yan rin ang iniisip ng iba. Bakit ang Kongreso ang mag-investigate sa sarili nila? Kayo yung mga kasamahan nyo dyan, merong mga anomalya, tapos sila rin ang mag-investigate? Ano yan? Naglalaro ba tayo dito? Di ba? So kaya I understand Mayor Magalong bakit hindi siya doon. Siguro naman Mayor Magalong, ako advice ko dito kay Mayor Magalong, the best thing na gawin mo is pumunta ka sa Senado. Kahit hindi ni Marcoleta, kasi alam ko naman parang naalala ko yung merong conflict sila ni Marcoleta at itong si Magalong Pero mas maganda kung pumunta ka ni Marcoleta. Hindi man yun bias si Marcoleta, Mayor Magalong. Pumunta ka sa Senado, tutulungan ka dyan sa mga ebidensya mo, di ba? Kung kasi itong si Mayor Magalong, nung huling nakausap namin dito last week, sinabi niya na, willing siyang humarap sa mga pagdinig ng Kamara, pero hindi niya dadalhin yung mga ebidensyang hawak niya.
dahil meron daw siyang trust issues sa Congress. Your comment, please. Kung halimbawa, wala siyang tiwala sa Kongreso, talagang magiging honorable ang magiging investigation dyan. Ako, naniniwala rin ako na pwede natin gawing independent commission yan Oo. Bilang independent commission. Wala rin sa Kongreso yan. Palagay ko, harap na siya. At sabihin niya ng mga pangalan. Lahat ng mga pangalan na sinasabi niya na alam niyang meron siyang ebidensya, sabihin niya na, ako, I'm in favor of an independent commission to investigate on this. And once may mapangalanan po niya, ano yung next step ng Kamara hinggil dito? Ang next step ng Kamara siguro, hindi lang yan, imbestigahan na. Imbestigahan na sapagkat sinabi naman ni Congressman Terry rito na kung merong talagang dapat imbestigahan sa Kamara, imbestigahan na yan. O meron pwede mag-complain sa Committee on Ethics tungkol dyan, imbestigahan na rin. Pero mas maganda siguro na magkaroon na ng independent commission para ang investigasyon ay walang bahid ng anumang bias. Independent commission na parallel sa investigasyon na ginagawa ng Kongreso at Senado. Ako, ang sinabi ko, it can be a whole government approach. Pwede mag-imbestiga ang executive, pwede mag-imbestiga ang judiciary, pwede mag-imbestiga ang Senate, ang House of Representatives, at pwede mag-isang independent commission. Buuin na po natin ito para matapos na. Mahirap po yung nalalagay lang sa media, parang missing sa bungero yan, nakakalimutan din pagkatapos. Kinakailangan tudugin na natin to, Greg. Kinakailangan tapusin na ho natin ito sapagkat ang taong bayan po ang sumisigaw na ang taong bayan na ang rito ang talagang naguguluhan dito. Oo. Kaya dapat talagang ito ay tapusin na natin. Ayon po kay Senator Lacson, baka may mga So malinaw 'yun malinaw 'yun. Kaya ayoko nang tapusin yung video na 'yan. Ang sa akin lang, para sa akin ayokong involve ang House of Representatives sa investigasyon na ito. Because they can have their own investigation, bahala na sila. Pero ang main sana nasa Senado. Kasi we are talking here, nasa House of Representatives, nasa mga kongresista po ang may kabulastugang ginagawa. So, conflict of interest yan. Tama yan. Hindi sila ang magkakaibigan yan sila dyan Di ba? Alam kong gumagawa na nga kayo ng mga palusot dyan Sabi pa nga ng iba, ito mga proyekto na ito, pati COA, District Engineers, DPWH, sangkot dito. Di ba? How much more dyan? Kongreso, ang nag-investigate sa'yo, Kongreso, tapos kaibigan kayong dalawa, hindi maganda. Para sa akin, ang Kongreso tumahimik. Wag kayong mag-imbestiga ng sarili ninyo. Ang Senado lang. Kasi ang mangyayari dito, matutuklasan ng Senado ang mga kabalustagan na ginagawa. Ito namang Kongreso, ang gagawin naman nila, magaya na naman ito sa impeachment trial ni VP Sara na hindi pareha ang kanilang investigation. Sabi dito ng isa, held accountability lang ang hinahanap namin. Dito sa Senado, ang sinabi, pamumulitikayan. O, yan ang mangyayari na naman. Kung mag-investigate ang House, mag-investigate ang Senate, ang lang yan, this is my own opinion, my own analysis. Walang gagawin ang House of Representatives dyan, kundi pagtakpan ang kanilang kapwa kongresista. Dito na tayo sa Senado para tuloy-tuloy na investigation. Kitang-kita naman na malinis ang intensyon ng Senado di ba? Yun lang sa akin dito. Kaya kayo mga audience ko dito sa Don Mar TV, ano masasabi niyo dito? Payag ba kayo?
na itong si Mayor Magalong pupunta dyan sa House of Representatives? Doon niya isiwalat lahat ng mga pangalan? O dito na lang sa Senado? Kayo nang humusga dyan. Okay? So, leave your comments, no? At usap-usap tayo sa comment section sa inyong mga argumento. Okay? Importante talaga yan, no? Kung hindi natin makikita kung gaano ka-frustrated na ang taong bayan. Okay? Guys, don't forget, i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? And sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kung ngayon ka pa lang nanood, consider i-subscribe kasi libre lang ang mag-subscribe sa YouTube. Okay? Updated ka pa. Okay? So, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.